Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Grade 3 student patay matapos umanong hampasin ng notebook sa ulo ng kaklase niyang bully. X-ray technician na namboboso sa mga pasyente, kalaboso. Hindi pa nagtatagal ang pananakit ng mga Chino sa Ayungin Shoal. Barko ng Pilipinas, binomba naman ng water cannon ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc. Bagyong Quiapo, posible pang lumakas habang palapit sa Cagayan at Isabela. Iba pang bahagi ng bansa, pinaghahanda sa malakas na ulan dulot ng habagat. Riding in tandem na pumatay umano sa political vlogger na si Mima Alicia, nahuli na. Heto naman ang viral. Pilipina! 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 Mga Pinoy nakipagsuntukan sa loob ng tren sa Italy. Ano kaya ang ugat ng gulo? Eto na nga, tambalang Marvin at Julina magre-reunion sa isang bagong teleserye dito sa TV5. Namatay ang isang grade 3 student na binubuli umano sa school sa Davao City. Hinampas daw ng notebook sa ulo ang biktima na kalaunan ay nasawi dahil sa brain failure. Pero bago pumanaw, unang dinala ang bata sa manghihilot saka palang isinugod sa ospital. Narito ang Frontline Report. Dumadaing ng pananakit sa ulo at tiyan ang 8 taong gulang na babaeng grade 3 student nang isugod sa ospital sa Davao City. Sa kasamaang palad, pumanaw ang bata sa kaparehong araw. Ayon sa ina ng biktima, nagkaaranas ng bullying ang kanyang anak mula sa kaklasing lalaki. July 17 daw nang hampasin ng lalaking kaklase ng notebook ang biktima sa ulo nito. Doon naman po yung advisor nila that time or teacher nila sa classroom na yon. So wala naman po daw siyang napansin talaga na major na altercation. Parang ang napansin niya lang doon that time is simpleng away bata. Wherein ngayon, nung tinanong yung nag-umiiyak yung babae, tinanong ni teacher ngayon yung batang lalaki kung anong nangyari, ano bang ginawa mo sa kanya. Sabi niya, hinampas ko po ng notebook sa ulo. Una raw na dinala sa manghihilot ang bata nitong linggo, pero hindi bumuti ang kanyang kondisyon. Dinala niya itong anak niya na sa hilot practitioner sa Nabunturan, 3 hours away, I guess 3 hours away from Davao City. So, pinahilot niya ulit doon. Tapos, bumalik sila ng Davao, and nagrereklamo pa rin yung bata na may nararamdaman pa rin siya. By July 21, early morning ng July 21, sa kanila dinala sa SPMC. And unfortunately po, by 2 p.m. of that same day, the child was declared dead. Base sa medical records, brain failure at traumatic brain injury ang ikinamatay ng bata. Pero hindi patukoy kung ano ang naging sanhi nito. Hinihintay pa ang resulta ng iba pang ginawang pagsusuri ng mga doktor. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na ang mga pulis sa DSWD para sa investigasyon. Nakausap na rin daw ng mga social worker ang pamilya ng batang lalaki. Nakuna ng testimony yung yung tatay ng bata. Pero yung may mga information kasi tayo na medyo sensitive, so lalo na kung ano ba talaga ang naging parang history ng dalawa, anong history po ng dalawa, bakit sila nagkaroon ng altercation ng araw na yon. So if ever po pwede, hindi ko na lang siya off cam ko na lang. Wala pang pahayag ang pamunuan ng paaralan ng mga bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Umani ng iba't ibang reaksyon ang payag ni Senator Judge Robin Padilla na sana ay wag one-sided ang prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sagot naman ng mga prosecutor, Senator Judges dapat ang walang kinikilingan. Habang si Jose Claire Castro may buwelta sa tanong ni Padilla.
Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Ang litanyang yan ni Senator Judge Robin Padilla sa prosekusyon kahapon nasundan ng saglit na komosyon sa Senate Impeachment Court. Bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain Hindi po order in the sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Pero sa press conference ng prosekusyon matapos ang pagilitis, nagsorry si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan dahil sila raw ang sinitang nagre-react habang nagsasalita si Padilla. Ang dahilan ni Capunan, we're very appreciative that Senator Robin always brings color and surprise and excitement. Nagigising po kaming lahat. So may I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. dagdag pa ni Attorney Capunan, dahil nasa unahan sila, sinusubukan naman nilang mag-behave. Kaya lang, minsan mahirap mag-behave kasi you react as a lawyer, no? Ako nagdadasal na lang ako para hindi ako mag-react, no? But it is not out of disrespect. It is because of our years of training where we instinctively react to what we think is wrong or to what we think is unfair. Sagot naman ni Lead Prosecutor Jervy Luistro sa sinabi ni Padilla na dapat ay wag silang one-sided. Siguro mas nakakapagtaka pag naging neutral ang prosecution. At lalong nakakapagtaka kung i-defend namin yung respondent. Dagdag pa ng prosekusyon, kung meron daw hindi dapat one-sided ay walang iba kundi ang mga senator judge na tumitimbang sa mga ebidensya at testimonya na kalaunan ay magdedesisyon kung convict o acquit si VP Sara. Sa Facebook post naman ni Senator Padilla, nanindigan siya na ang hustisya ay neutral at may pa-special mention pa kay Luistro. Dagdag pa ng senador, ang tungkulin ng prosekusyon ay hindi raw para manalo kundi para sa katotohanan at proteksyon ng inosente. Habang ang tungkulin naman ng depensa ay ang pagtitiyak sa karapatang pantao at balanse sa kapangyarihan. Bukod sa pagiging one-sided daw ng prosekusyon, natanong din ni Padilla na kung hindi pala basihan ang conviction para ma-disqualify bilang witness, bakit yung mga senator judge na naaresto at hindi pa naman convicted ay hindi nakakadalo sa impeachment trial. Ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the eh. prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo a... po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong Hindi, sa Senator Judge. diliwanagin ko nga. Ang mga eksenang yan sa impeachment trial napariak pati si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa kanyang personal vlog, pinuna niya si Padilla. Paano kung siya lang yung sole witness? Illogical, di ba? Walang logic. Yung tanong niya. Paano yung convicted? Di ba pwede maging judge? Convicted siya, oh. Convicted siya ng crime. Senator. Senator Robin. So, pag ikaw ba'y convicted na kahit anong crime, dapat hindi ka na magiging senator judge. Hindi ganun eh. Gate pa ng Undersecretary, hindi rin pwedeng maging neutral ang prosekusyon. Ako ba, kung ako lawyer, meron akong gustong i-prove, kukunin ko ba yung witness na alam ko magpapatalo sa akin? Logic. Logic. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Catering
ang hiling ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang defense team sa gitna ng impeachment trial. Senado raw dapat ang gumastos sa pagkain at inumin ng mga abogado. Buwelta naman dyan ng isang kongresista, ano ba talaga ang gusto ng bise? Bloodbath o birthday party? Nagbabalik si Mean Los Baños. Sa sulat ni Vice President Sara Duterte kay Senate President Sherwin Gatchalian noong July 7, may 3 kahilingan ang bise kaugnay sa kanyang paglilitis sa Senado. Una, na ang lahat ng pagkain at inumin para sa kanyang defense team at staff ay eksklusibong ihain sa kanilang holding room. Kailangan din daw na eksklusibong manggaling at ihain ito ng caterer ng Office of the Vice President. At ang mga gastos dito ay sasagutin daw dapat ng Senado. Paliwanag ng bise, ang kanyang mga hiling ay upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang defense team at staff. Nang tanungin ang kanyang tagapagsalita tungkol dito, sabi ni Attorney Michael Poa, and the defense team has no participation in that letter. So baka best directed to the Office of the Vice President. Si Senator Erwin Tulfo kinumpirma na tinalakay ng Senado ang request ng bise sa isang caucus at ang desisyon ng mayorya. Ba't natin sasagutin? How do we explain that? Saan natin kukunin yung bayad sa pagkain tapos sila pa mamimili sa catering? Si Senate President Sherwin Gatchalian sinabing hindi pa niya nasasagot ang request ng bise pero anya walang budget ang Senado para dito. Hindi ko pa nasasagot dahil fina-finalize pa namin lahat itong arrangements. Anong laman ng letter, sir? Anong laman ng no yet? O it's a no already? We cannot afford it, in short. Dahil din daw sa impeachment trial ay baka kailanganin ng Senado na mangupahan pa para maisagawa ang budget hearings. Sa ngayon daw kasi, okupado ang maraming committee rooms dahil sa paglilitis. But it's a basic issue of budget. No? Dahil nga hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin at we have to prioritize of course yung budget hearings. Para naman sa House Prosecution Panel, walang obligasyon ang Senado na bayaran ang pagkain ng defense o prosecution. May budget naman daw ang OVP at ang Kamara para dito. I find it highly improper kasi may opisina rin naman ng ating pangalawang Pangulo and they can actually charge all those expenses to their office. But if it's requesting the judges to provide for the food of the defense, medyo funny siya. Sorry ha. Tila insulto rin daw sa Senado ang hiling ng bise na sinabing para ito sa kaligtasan ng kanyang team. So yung isa lang kasi doon, yung pagdududahan mo ng Senado na baka mamaya belaso yung ipapakain sa mga tao. Banat naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, tila mas concerned pa ang bise sa catering kesa sa paglilitis. Tanong pa ng kongresista, bloodbath ba talaga ang gusto o baka naman birthday party? Nagbabalitang mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Hawak na ng mga pulis ang riding in tandem na pumatay sa political vlogger na si Mima Alicia. Posible mo nang may iba pang kasabwat ang mga suspect. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebwe. Halos 1 linggo mula nang masawi sa pamamaril ang political vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia, naaresto na ang riding in tandem na nasa likod ng krimen. Ayon sa PNP, sa Mabalacat, Pampanga nahuli ang gunman na si alias MS at rider na si alias JA. Napag-alamang sangkot na sa iba't ibang krimen si alias MS. Nakumpiska mula sa kanila ang 2 granada at 2 baril na pinaniniwalaang ginamit mismo sa pagpatay sa vlogger. Bagamat hawak na ng mga pulis ang mga sospek, hindi pa rin malinaw ang motibo sa pamamaril. Inaalam pa kung personal ito o may kinalaman sa pagiging political vlogger ni Alicia. Kilalang taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos si Alicia. Pareho pa rin po tinitignan natin, madam. Could be related, but again, hindi pa po natin, we could not say with certainty kung ano po dito. So we're still open to both angles po. Patuloy rin daw ang investigasyon para malaman kung may iba pang kasabwat ang mga sospek. Una nang sinabi ng PNP na posibleng isang sindikato ang nasa likod ng pagpatay. We have received information that we cannot disclose yet as of now so as not to compromise yung ating pong ongoing operations as well as manhunt operations and investigation. So, but all I could say is based on that information, there were some other people involved. Nahaharap sa reklamong murder at illegal possession of firearms and explosive ang mga sospek.
Ayon naman sa source ng News 5, inuwi na sa kanyang probinsya sa Samar ang labi ng biktima alas 11 pasado kagabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Nagtangkang tumakas sa mga pulis ang grupo ng mga lalaking nagnakaw ng mga kawad ng telco sa Makati City. Pero sa gitna ng habulan, nabundol ng sinasakyan nilang truck ang isang motorsiklo at isang kotse. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco, exclusive. Sa video na ito na eksklusibong ibinahagi sa News 5, kitang nasa loob ng truck ang isang grupo ng arestuhin ng mga polis. Naaktuhan umano ang 10 sospek sa pagnanakaw ng kable ng telco sa Makati City. 2 sa kanila ay mga menor de edad. Nakatakas naman ang kasabot nilang nagmaneho ng truck. Ayon sa mga pulis, isang concerned citizen ang nagsumbong matapos makita ang mga suspect na pumasok sa isang manhole sa Chino Rosas Avenue Extension. Agad naman rumisponde ang mga otoridad. Nang mapansin ng mga suspect na papalapit na ang mga pulis, dali-dali silang sumakay sa isang truck para tumakas. Pero nabangga nila ang isang motorcycle taxi rider at kotse. Dito na nakorna ng mga pulis ang truck ng mga suspect. That time, nagkaroon po ng habulan. So umabot po sa Quirino, corner na Pedro Hill. So that time minabangga po silang rider. Well, tinakbo sa hospital po yung rider natin. Sa kasamaang palad, nasawi ang nabanggang motor taxi rider. Dinala naman sa presinto ang mga sospek. Nakumpiska mula sa kanila ang 2 bolt cutter, isang lagare, iba pang gamit sa pagnanakaw at cable wires. Napag-alaman ding nakaw pala ang truck na sinakyan ng mga sospek. Matapos dumulog sa mga pulis ang nagpakilalang may-ari nito. May nagpunta, no? May nag-report sa Makati Police Station kaninang umaga, no? Na sinasabi niya na siya yung driver ng closed van, which is according to him, inagaw po sa kanya yung van na sa parteng Manila po. So yung mga kalalakihan na to, sila yung pumasok sa van at saka yun ang ginamit po as service. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga sospek. Napag-alamang 2 sa kanila ay dati nang nasangkot sa kasong robbery at paglabag sa anti-illegal drugs law. Sinampahan na ng mga kaukulang kaso ang mga sospek. Nasa pangangalaga naman ng DSWD ang mga menor de edad. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Muli na namang nagkatensyon ang mga barko ng Pilipinas at ng China. Binomba ng tubig at hinarangan naman ng China ang ating mga barko na maghahatid ng ayuda sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Live mula sa Maynila, nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Dave, anong update sa panibagong harassment ng China? Julius, nakaranas na naman ng pag-water cannon at dangerous maneuvering o pagharang ang mga barko ng Pilipinas mula sa mga barko ng China Coast Guard. Yan ay habang papunta sa Bajo de Masinloc para sa isang misyon kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kaninang umaga. Ilang araw lang matapos ang tensyon sa Ayungin Shoal, heto na naman ang tagpo sa Bajo de Masinloc kaninang umaga. Sinusundan at binubugahan ng water cannon ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Higit 2 minuto rin daw yan tumagal. Ayon kay Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, nangyari yan sa gitna ng programang Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda ng BIFAR sa Bajo de Masinloc. 3 PCG vessel daw ang idineploy para bantayan ng 4 na BIFAR vessel. Pero habang papunta sa lugar, nag-radio challenge daw agad ang China Coast Guard Vessel 4301. Sinabi nitong pumasok daw ang barko ng Pilipinas sa contiguous zone ng China at dapat daw umalis. Sa kabila niyan, nagpatuloy pa rin sa paglalayag ang mga barko ng Pilipinas. Doon na raw nakaranas ng delikadong maneuvering o pagharang ang mga barko ng Pilipinas mula sa China Coast Guard Vessel 3302. They are threatening a smaller BIFAR vessel to change its course and to move farther away from Bajo de Masinloc. But as I said, despite of such muscle flexing, threatening the BIFAR vessel to change its course, we still proceeded to the mission. And that is to provide fuel subsidy to the Filipino fishermen. Wala namang nasugatan sa insidente, lalo't hindi naman direktang tinamaan ng tubig ang mga barko ng Pilipinas. Well, ang sinasabi ko lang, kasi
before, we are used to China Coast Guard directly hitting us. So, again, I don't want to be very speculative, no, about the change of heart ng China na bakit ganyan lang ginawa nila. Naglabas naman ang Chinese Embassy in Manila ng sarili nilang mga kuwa sa insidente. Kahit mula sa malayo ang kuwa, kita pa rin nakatutok sa barko ng Pilipinas ang water cannon ng China. Pero muli nilang tinawag na pa-victim si Tariela dahil sa pagmamanipula umano ng anggulo. Wala pang bagong pahayag si Tariela. Julius, sa kabila ng nangyaring yan, ayon sa PCG ay nasa 20 mangingisda rin daw ang nasuplayan ng langis sa isinagawang misyon. Yan muna ang latest, balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Umaasa raw ang Pangulo na ma-reset o magkakaroon ng bagong simula sa relasyon ng Pilipinas at China. Pero si Defense Secretary Gibo Teodoro tila wala ng tiwala sa anay pang-uunggoy ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Walang hiya talaga. I mean, hindi na ako dapat magpigil eh. You cannot trust these statements given the behavior and actuations of these officials. At hindi tayo ungguyin ng mga unggoy. Ungguyin niya yung iba, huwag tayo. Kung si Defense Secretary Gibo Teodoro tila wala ng tiwala sa China, si Pangulong Bongbong Marcos gusto pang bigyan ng isang panibagong pagkakataon ang relasyon ng Pilipinas at China. Yan ang lumabas matapos ang pulong ni PBBM at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuen, sa Malacanang kasunod ng girian sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng 2 tauhan ng Philippine Navy. Nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan. Nadinig siya ng ambassador ng China, nadinig din ng Pangulo ng ambassador ng China. So with that, sana magkaroon ng mas magandang resulta. Ayon sa Pangulo, layunin nito na buksan muli ang pag-uusap at wag nang maulit ang mga insidenteng nagpapatindi ng tensyon sa West Philippine Sea. Pero bago pa man ang pulong, nauna nang isinisi ng Chinese diplomat sa Pilipinas ang pinakahuling girian. Anya, lumabag umano ang Pilipinas sa isang provisional agreement nang magpatuloy ang konstruksyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. That's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Okay, we agree to the resupply, agreement. But we found they're doing something new. Kaya naman, hindi yan pinalampas at may halong gigil na si Teodoro. Noong 2024, nagkaroon ng provisional agreement ang Pilipinas at China para maibsan ang tensyon sa Ayungin matapos ang marahas na engkwentro kung saan naputulan ng hinlalaki ang isang Pilipinong sundalo. Pero ayon kay Teodoro, hindi siya pamilyar sa sinasabing kasunduan na binabanggit ng Chinese diplomat. At hanggang ngayon, hindi pa rin isinapubliko ang nilalaman ng nasabing provisional agreement. Nang tanungin ko naman si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ipinasa niya ang usapin sa DFA. I will refer that question to the Department of Foreign Affairs. Wala pa ring formal na paliwanag ang DFA, pero giit ni Teodoro, walang karapatan ang China na pakialaman ang mga gawain ng Pilipinas sa sarili nitong exclusive economic zone. Matapos naman ipatawag ng Malacanang ang Chinese ambassador, sinabi ni Teodoro na malinaw na ipinaabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang galit ng sambayanang Pilipino sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. Binatikos din ng kalihim ang kinatawan ng China dahil ito raw ang unang sumuway sa napagkasunduan kaugnay sa pag-uusap nila ng Pangulo. I believe there was an agreement to embargo the contents of the conversation, but the Chinese ambassador was the first one to violate that embargo by having that ambush interview right after the talk. And after that, he claims the next day that there was an agreement not to talk about it after he already talked about it. I must call that out. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Patay ang 2 rider matapos araruhin ang truck na nawalan umano ng preno sa pababang bahagi ng kalsada sa Rodriguez, Rizal. Isa sa mga biktima tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology
na nakatakda na sanang ikasal sa kanyang kasintahan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Duguan at nakahandusay sa kalsada ang rider na yan habang hawak-hawak pa ang kanyang helmet sa bahagi ng Payatas Road, Mayon Avenue sa Rodriguez Rizal. Sa hiwalay na video, makikitang hindi na gumagalaw ang isa pang rider sa damuhan katabi ang nagkasira-sira niyang motorsiklo. Kuha ang mga yan matapos sumunod silang araruhin ng isang delivery truck nitong Miyerkules. Sa inisyal na investigasyon ng pulis, binabagtas ng truck ang direksyon patungong Rodriguez Rizal. Papunta namang Payatas, Quezon City ang dalawang motorsiklo. Nagdire-diretso ang truck sa kabilang linya hanggang sa masapulang mga rider. Nawala na siya ng preno. Pinilit niyang maitabi ito, subalit dahil yung lugar ay pababa, nawala na siya ng giya, nawala na siya ng kontrol. Pumailalim po ito, lalo yung unang motorsiklo na nabangga. Kaya naging total wreck yung motorsiklo na yon. Dead on the spot ang isang rider. Habang dead on arrival ang isa pa, agad inaresto ng mga pulis ang driver ng truck. Kwento ng driver na si alias Jeric, galing lang sa maintenance ng truck, kaya di niya akalaing magloloko ang preno nito. Kahit anong tapo ko po, hindi na po talaga kaya tigilin. Tapos ginawa ko pong pinilit ko pong walang matamaan, kaso nga lang meron pa rin po talagang inabot ng 2 single. Humingi po ako ng tawad dun po sa na-aksidente po. Sana po mapatawad niyo po ako. Labis naman ang hinagpis ng mga kaanak ng isa sa mga pumanaw na rider. Kinilala ang biktimang si Jail Officer 1 Christian Aranda, tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ito naman po kasi akalain na mangyayari kanina. Talaga po. 2 years pa lang po siya sa serbisyo sa BJMP. Nagsisimula pa lang po yung pangarap niya sa buhay. Okay na kayo? Kakapropose niya lang po sa jowa niya, hindi pa sila nagkakaanak. Kuya MJ. Lahat po yung natapos dahil sa aksidente na to. Mahaharap ang driver ng truck sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide at multiple damage to property. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Arestado ang 4 na miyembro umano ng termite gang na nagnakaw sa Bamban, Tarlac. Ang grupo umano ang nasa likod ng nakawan sa mga convenience store at bangko sa Central Luzon. Narito ang frontline report. Kita sa CCTV ang pagpasok ng 2 lalaking may takip ang muka sa loob ng isang convenience store sa Bamban, Tarlac. Ang mga lalaking yan, miyembro pala ng termite gang. Maya-maya pa, binuhat ng isa sa kanila ang vault na nasa sahig lang at inilabas sa establishmento. Sa kuha naman sa labas, makikita muli ang 2 sospek. Buhat pa rin ang isa sa kanila ang vault. Sinalubong sila ng isa pang kasabwat, dumating din ang isang sasakyan at sabay-sabay silang sumakay. Agad ding umalis ang sasakyan. Sa investigasyon ng mga pulis, dumaan ang mga sospek sa bintana ng convenience store para makapasok. Matapos niyan ay doon na nila tinanggal mula sa pagkakakabit ang vault. Tinangay na nila ang laman nitong 84,000 pesos. Bago nito, 3 convenience store sa Isabela at isang bangko sa Nueva Ecija ang pinuntirya ng grupo noong Marso. Normally, naghahanap sila ng potential target, inupahan silang safe house, then namomonitor nila yung flow nung ginagawa nila. Then meron silang natutuluyan. Then they're using different cars, they're using different plates para hindi sila ma-detect immediately. Nagsagawa naman ng follow-up operations ang mga pulis. Nahuli ang leader umano ng grupo at 3 niyang kasabwat sa magkakahiwalay na operasyon sa Pampanga. Backtracking natin after the Bamban case, na-locate namin siya somewhere in Porac. Then nagkaroon tayo ng 2 na huli natin doon, kasama siya. Then nagkaroon tayo ng follow-up operation dito sa may Mabalacat at nahuli din natin yung 2 kasama niya. Patuloy namang tinutugis ng mga pulis ang iba pang miyembro ng grupo na pinaniniwalaang nakalabas na ng Central Luzon. Nagbabalita mula sa Frontline, Celine de la Cruz, News 5. Iniimbestigahan na ng NBI ang natanggap ng mga death threats ni Senator Risa Ontiveros matapos siyang makiramay sa pinaslang na vlogger na si Mima Alicia. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may persons of interest na silang tinutukoy batay sa social media post na naglalaman ng mga banta.
Iniintay na lang daw ang formal na documentation tungkol dito. Mismong si Senator Risa ang dumulog sa ahensya matapos bumuhos ang hate comments at mga death threat. Ang kanyang post ng dumalaw sa pinaslang na vlogger. Si Alicia ay kilalang kritiko ni Vice President Sara Duterte at bukas na sinusuportahan ang Marcos administration. Kamakailan lang ay pinagbabaril siya sa loob ng kanyang bahay sa Caloocan City. Weather update tayo mga kapatid, bahagya pong bumilis ang bagyong Quiapo at dahil dyan, mas mapapaaga po yung ating mga inaasahang pagulan dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. Napanatili po ng bagyong Quiapo yung kanyang lakas na nasa tropical depression category na may taglay ng lakas na hangin na nasa 45 km/h malapit sa kanyang gitna at kuminsan may mga pagbugsong umabot sa 55 km/h. Ito po nga po ay kikilos, pakanluran, hilagang kaluran at papalapit dito sa areas ng extreme northern Luzon at medyo umangat po yan ha. So sa ngayon, posible po yung sumabit o maglandfall sa mga isla dito po sa areas ng Babuyan Group of Islands pero may chance rin pong dumaan lang ng napakalapit ng kanyang center or gitna sa mga isla dyan sa itaas na bahagi ng ating bansa. Ganun pa man, maglandfall man o hindi, mararamdaman po natin yung pinakamalalakas na hangin ito malapit sa kanyang gitna dito po sa extreme northern Luzon, samantalang yung kanyang wind field ay sasabit naman dito sa areas ng northern Luzon hanggang dyan sa area ng Batanes. Maliban sa mga lakas ng hangin, mararamdaman din po natin mga posibleng malalakas na pagulan na directly associated dito po sa bagyong Quiapo. At nagpapatuloy pa rin po yan magpalakas ng ating habagat o southwest monsoon na siya naman pong nakaka-apekto dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito nga pong bagyong Quiapo ay medyo malapit na sa ating landmass dahil nga bahagya po yan bumilis. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 640 kilometers east ng Cagayan, dyan po sa may Tuguegarao City. Nandito po yan sa dagat. Wala pa po yung direktang epekto sa ating bansa. Pero bukas ng umaga, sasabit na yung kanyang hangin at panglabas na kaulapan dito po sa northern parts ng Luzon at extreme northern Luzon. Pinakamalapit po yan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Bukas ng tanghali at maaga rin po yung makakalabas ng ating area of responsibility. Maaring sa Sabado ng umaga ay makalabas na po yan ng ating area of responsibility. Ito nga po ay kumikilos sa 30 km/h. Napakabilis po niyan para sa isang bagyo na nag-average ng 20 to 25 kilometers yung ating karaniwang takbo ng mga bagyo. Samantalang ito pong habagat ay nagdadala pa rin po ng mataas na tsansa ng pagulan at malalakas na pagulan kapag meron tayong thunderstorms dito po sa Zamboanga Peninsula, kasama po dyan ang Maguindanao, Lanao, Northern Mindanao, kasama po dyan ang Sultan Kudarat, maging dito po sa Sarangani. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan na yan, gaya ng mga flash floods and landslides. Pero po sa darating na weekend, habang kumikilos pa itaas yung ating axis ng habagat, mababawasan din po yung ating mga pagulan dito sa Mindanao. Samantalang dito naman sa Visayas, magpapatuloy po ang epekto ng habagat dito sa western section ng Visayas, including dito po sa isla ng Panay, lalong-lalo na sa Antique, Negros Islands, maging dito po sa area ng Palawan. Ang areas naman ng Eastern Visayas ay epektado ng trough o extension ng binabantayan nating bagyong Quiapo. Samantalang dito po sa Luzon, aakyat po yung ating axis ng habagat, madadagdagan po yung ating mga pagulan dito sa Mimaropa ngayong Biyernes hanggang sa darating na Sabado. Maliban dyan, ang western section ng Central Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila, ang Calabarzon area, particularly ang Cavite at Batangas, mas maulap po ang panahon natin. Although sumisil po ang ating araw, mataas po ang ating tsansa ng pagulan at mga thunderstorms. Kaya paghandaan po natin yan, mga kapatid, lalong-lalo na sa may mga lakad ngayong weekend. Dahil po yan, sa epekto ng habagat habang kumikilos papalapit sa ating bansa, etong bagyong Quiapo. At mapapansin nyo nga dito sa ating rain map, sa darating na bukas ng tanghali nga hanggang sa Sabado, ito po yung ating mga pagulan na associated sa bagyong Quiapo. Mararamdaman po natin yan dito sa Ilocos Region, kasama po dyan ang Abra, Benguet, Mountain Province, Kalinga, kasama po dyan ang Cagayan. Maging dito sa Isabela at yung kanyang panglabas na kaulapan at hangin, mararamdaman natin up to dito sa area ng Benguet, kasama po dyan ang Baguio City at itong La Union at Pangasinan area na parte ng Ilocos Region. Sa darating na weekend naman, sa darating na linggo, if pakalabas na ng ating area of responsibility, mababawasan na pong epekto niyan, pero magpapatuloy pa rin po ang epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Samantalang dito po sa area ng Bulacan, na kung saan nandyan po yung Angat Dam, is mga kalat-kalat lamang na pagulan at thunderstorms ang ating aasahan. Although makakabawas sa below critical level nating tubig is hindi pa po yan sapat. Ayon sa Pag-asa, 100 mm na pagulan sa loob ng 24 hours ang makapagpataas sa level ng tubig ng 5 hanggang 7 metro. Hindi po ganyan ang ating aasahang pagulan, pero yung mga pagulan natin ngayong weekend ay maaari namang makatulong sa bahagyang pagtaas po nito. Sa Metro Manila nga ngayong Friday hanggang Sabado, is mas magiging maulap po ang ating panahon at anumang oras, posible po tayong makaranas ng pagulan. Dahil po sa epekto ng habagat yan o southwest monsoon. Kaya sa mga may lakad,
bukas hanggang sa weekend, ugaliin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan at mag-ingat po tayo sa mga posibleng pag-ulan dulot ng epekto ng habagat. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa inyo. Araw-araw na matinding traffic ang pasakit sa ilang residente sa Noveleta, Cavite. Dahil ito sa ginagawang Manila-Cavite Road na 2 buwan nang kumakain sa isang linya ng kalsada. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nakatiwangwang na mga hukay at baku-bakong daan. Sa ganitong estado, nadat na ni Public Works Secretary Vince Dizon sa isang inspeksyon ang bahagi ng Manila-Cavite Road sa Noveleta. 2 buwan na kasing inaayos ang kalsada at drainage project dito. Git ng ahensya, no choice sila kundi ayusin ang lugar, lalo't catch basin ng tubig ng Noveleta mula sa mga katabing bayan at lungsod. Nagbabaha dito, grabe, no? Eh, ang problema, yung mga drainage, lumang-luma na, clog na, maliit na, kailangan talagang i-rehab na. So, wala naman tayong choice doon. This road is the major thoroughfare po, papasok ng Cavite City. Kaya importante po talagang maayos ito. At dahil po sa upgrading po ng canal system po dito, maayos rin ho ang flooding dito. 2 lane lamang ang Manila-Cavite Road na tanging daan para sa mga pupunta ng Cavite City at Tanza para sa mga manggagaling ng Noveleta, Rosario at Kawit. Kaya ang solusyon, stop and go scheme sa natitirang 1 lane na nadaraanan pa ng mga motorista. 2 buwan na itong kalbaryo pati ng mga residente. Si Nanay Lourdes, personal pang ang lumapit kay Secretary Dizon para makiusap na bilisan ang rehabilitasyon. Apektado na raw kasi ang kanyang maliit na karinderya. Hirap na kami sa buhay eh. Siyempre iniisip po yung pamilya mo eh. Kasi ito kinabubuhay namin. Malaki pong nawala. Kasi yung mga customer ko na mga tricycle driver hindi na makapark. Habang ang maraming commuter, nilalakad na lang imbis na maipit sa bigat na traffic. Imbis na sasakay, maghihintay lang po ako para sumakay ho ng bus, naglalakad pa po ako ng malayo para lang makapunta po ng kanto. Sa report ng kontraktor, sa loob ng 2 buwan, nasa 6% pa lamang pala ang natatapos sa nasa 1 kilometrong haba lamang ng kalsadang ito. Sabi ng DPWH, Hulyo pa dapat noong nakaraang taon ito sinimulan. Pero isinasaalang-alang doon ng kontraktor ang ilang concerns ng mga utilities gaya ng Maynilad. Sa inilabas na pahayag naman ng Maynilad, nakikipagtulungan daw sila sa Noveleta LGU, DPWH at kontraktor nito para mas mapabilis ang drainage works. Sabi pa ng DPWH, mababawasan daw sana ang matinding traffic kung nagagamit lamang ang Manila-Cavite Bypass Road o Novelex na sinimulan pang gawin noong 2020. Pero nang punta nito ni Secretary Dizon, putol pa rin ang daan at hindi naman madaanan. For the past 6 years ay wala po. Talagang sulat lang po tayo ng sulat na nagpa-follow up po tayo dahil nga po alam natin na gagawin itong ating kalsada sa Noveleta na isang napakalaking solusyon po para mawala ang baha sa atin. Sa ngayon wala kaming ibang daanan papuntang Noveleta at palabas ng Cavite City. So itong Novelex na to malaking bagay sa amin dahil thousands of motorists daily ang mabebenepisyo. Dahil dito, iniutos na ni Dizon na maglaan ng kulang-kulang 1 bilyong piso sa proyekto hanggang 2027. Yan ay para makagawa kahit partial na bahagi muna ng expressway at mapakinabangan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes. Nagkalat sa TikTok ang Doggy Dance Challenge with batang version ni Riza May Dizon. Siyempre ang Dabarkads, abay hindi po nagpahuli. So I had to chew it. Teach me how to duck. 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 Everybody love me. Everybody love me. Maraming netizens ang napapa-throwback sa mga videos ni Riza noong aling maliit pa siya. Kabilang narito ang pagsayaw niya ng doggy habang nakadress na para raw shuttlecock. Dahil dyan, naging trend na nga ang Shuttle Riza na sinabayan din ng hosts at staff ng programang Eat Bulaga. Susunod, Pinoy na inasar at sinuntok sa loob ng tren sa Italy, gumanti at nakipagsapakan. Ano kaya ang punot dulo?
Ilang bahagi ng Angat Dam natutuyo na. Supply ng tubig sa Luzon pinangangambahan. Sa Antipolo, bakit bumaha ng bula? Silipin ang set visit ng A Secret in Prague. Kapatid Dr. Enrique Hill may ni-reveal na mga secret. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natutuyot na ang ilang bahagi ng Angat Dam dahil nga sa patuloy na pagbaba ng level nito. Sa kabila yan ng naranasang ulan nitong nagdaang linggo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Ganito na ngayon ang itsura ng Angat Dam na pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Tuyot na ang ilang bahagi, habang ilan may tubig nga pero mababaw naman at may putik pa. Naitala ng Pag-asa ang pinakamababang level ng tubig sa Angat Dam. Nasa 151.45 meters na lamang ito ngayon. Mas mababa ito sa critical water level na 160 meters at lalo pang mas mababa sa 180 meters na minimum operating level. Ayon pa sa Pag-asa, ngayong Hulyo nagsimula ang pagbaba ng tubig sa naturang dam. Pababa talaga yung trend nila, no? Mataas pa rin yung evaporation, rate of evaporation, and at the same time, yung ating rate of utilization. Siguro mainit kasi, so maraming gustong maligo. Kahit pa raw nagpaulan kamakailan, ang habagat at bagyong Inday ay hindi naman ito gaanong nakatulong. Hindi naman kasi inulan ng Angat Dam. Bukod sa Angat, halos lahat ng mga pangunahing dam sa bansa ay nakaranas din ng pagbaba ng tubig. Dahil dyan, apektado rin ang irigasyon sa mga pananim sa Luzon. Paliwanag ng Pag-asa, normal naman daw ang pagbaba ng level ng tubig ng mga dam, lalo kapag mainit ang panahon. Pero ngayong nasa panahon na tayo ng tag-ulan, malaking hamon naman daw ang nararanasan pa ring El Nino sa bansa. Dahil sa Angat Dam, nakadepende ang 97% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Nauna nang iniutos ng National Water Resources Board o NWRB na bawasan ang alokasyon ng tubig para sa Manila Water Works and Sewerage System o MWSS. Mula sa karaniwang 52 cubic meters per second, ibinaba ito sa 46 cubic meters per second na epektibo hanggang katapusan ng Hulyo. Sa kabila niyan, sinabi ng Manila Water na stable pa ang supply ng tubig na idinidistribute nila sa mga customer. Isa sa ginagawa nilang adjustment ay ang pagbawas ng pressure ng paglabas ng tubig sa mga gripo tuwing off-peak hours, partikular sa gabi. Sa ngayon, kumukuha rin ng supply ng tubig ang Manila Water mula sa Laguna Lake at Cardona Water Treatment Plant. Currently source water now from Laguna Lake, and we have our Cardona Water Treatment Plant in Cardona, Rizal, which is able to already provide up to 100 million liters of water per day. We're also constructing more water treatment plants. One also from at Laguna Lake, and another, of course, to draw water from the Upper Wawa Dam. Ayon naman sa Pag-asa, ang tanging solusyon sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa mga dam ay ang ulan. Kaya umaasa na makakatulong ang bagyong Quiapo na nakikitang magpapaulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, A Secret in Prague is in Laguna. Ang revelation ni Enrique Hill, dito raw ang location ng bahay ni Mikoy at Kiara. Alamin po natin sa Frontline report na ito. Mikoy! Mikoy, pinagpala! Hi! Hi, Ken! Maui meets Mikoy. Yan ay matapos bisitahin ng Good Morning Kapatid host na si Maui David ang set ng kapatid seryeng A Secret in Prague.
Kinumusta ni Maui ang ultimate kapatid star na si Enrique Hill. Kamusta ang taping so far? Super fun kasi nakapag-travel din po kami. From Prague, Albay, Hong Kong, at ngayon sa Laguna naman ang eksena nila. Pero ano nga bang meron sa Laguna? Ito yung basically bagong bahay namin ni Kiara. So we wanted to live a simple life. So dito kami nagbuhay, probinsya kami dito sa Laguna. Living together na sina Mikoy at Kiara. Pero eto pa nga, masaya rin daw si Enrique na makatrabaho ang Gen Z queen na si Andrea Brillantes. Yeah, how is it like working with Andrea? She's great. I mean, she's a great actress. She's a great co-star. She's a great person to be with. You know, she's a good friend. It's just such a blast working with her. Pero ano pa nga bang pasabog ng serye? More laughter, hopefully not much heartbreak, pero meron yan. Of course, more action pa rin at mukhang may pupuntahan na naman tong dalawa, si Kiara and Mikoy, somewhere maybe in Europe. I don't know. It's a secret. It's a secret! Sabay-sabay na lang nating abangan sa A Secret in Prague, 8:45 ng gabi sa Todo Max Primetime ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. Von Belinario, News 5. Susunod, X-ray technician na namboboso umano sa mga pasyente, arestado. Babae tumilapon mula sa sinasakyang roller coaster. At mga bahay sa Antipolo, binaha ng bula. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang isang X-ray technician na namboboso ng mga pasyente sa klinik sa Tondo, Maynila. Nahuli siyang nagbe-video ng pasyenteng nagbibihis sa X-ray room. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Hindi X-ray ang tinitignan, kundi pasyente. Sa kulungan ng bagsak ng 25 years old na medical staff matapos mahuling umanong palihim na binividyohan ang babaeng pasyente sa isang klinik sa Tondo, Maynila. Lunes ng umaga nang magpa-X-ray ang babaeng biktima bilang requirement sa kanyang trabaho. Pero habang nagbibihis sa loob ng X-ray room, may napansin siya. Isang cellphone daw ang nakatago sa ilalim ng mesa at nakatutok sa kanya. Patago niya kinukunan yung ating biktima habang nagbibihis. According dun sa report na hawak-hawak natin ngayon, nakita niya mismo. At nung kinumpronta niya ito, nakita niya na yung mga kuha sa kanya, sa cellphone nitong ating suspect na ito. Agad inaresto ang suspect at nakumpiska ang cellphone na ginamit nito sa pagre-record. Sa investigasyon, lumalabas na hindi ito ang unang beses na ginawa ng suspect ang pangvivideo sa kanyang mga kliyente. Kaya naman ang MPD nakatakdang kumuha ng cyber warrant para ma-extract ang mga files sa kanyang cellphone at malaman kung may iba pang mga video at iba pang mga biktima. Hindi humarap sa kamera ang suspect pero itinanggi niya ang paratang at sinabing na set up lang daw siya. Ayon naman sa klinik na kanyang pinagtatrabahuhan, noong Marso lang daw nagsimulang magtrabaho roon bilang reliever ang suspect. Kasalukuyan namang inaalam pa kung lisensyado ba ang suspect. Nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at paglabag sa Radiologic Technology Act of 1992 ang lalaki kung mapapatunayang wala itong lisensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Bumaha ng bula sa isang barangay sa Antipolo City. September pa raw yan, inirereklamo ng mga residente. Bakit nga ba bumabaha ng bula sa lugar? Narito ang Frontline Report. Grabe naman yung dito, nagpakawala ng chemicals. So, bumubulwak sa kanal. Hindi po yan bathtub at hindi rin yan bula mula sa sabong pampaligo.
Kasabay ng malakas na ulang dulot ng habagat nitong Martes, binalot ng makapal na bula ang Iskinita at Creek sa Sitio Oreta sa Barangay San Isidro, Antipolo City. Alam mo, may tubig pa kasi. Bula yung baba. Bagamat wala namang kakaibang amoy, nababahala pa rin ang mga residente sa pag-aakalang kemikal ang umaapaw sa kanal. Umabot ang reklamo sa mga lokal na opisyal. Kaya agad nagsagawa ng investigasyon ang City Environment and Waste Management Office. Lumabas sa investigasyon na isang residente pala ang naghugas ng mga lalagyan ng sangkap na ginagamit sa paggawa ng dishwashing liquid. Dahil sa lakas ng ulan, tinangay ng tubig ang natirang sabon at naging makapal na bula sa kanal at ilog. Pero kasi last year pa namin inilapit to September pa last year. Wala naman nangyayari, puro bisita lang. Dahil dito, inisyohan ng environmental violation ticket ang sangkot dahil sa improper wastewater disposal. Pero para sa mga residente, higit sa ticket ang hiling nila at mas mahigpit na pagbabantay para hindi na muling malubog sa bula ang kanilang barangay. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Susunod, 10 taong gulang na batang lalaki namatay kaiintay sa ambulansyang 4 na oras na delay. At talumpati sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, patapos na raw. Babanggitin niya ba ang tungkol sa impeachment ni VP Sara? At 5 Plus may special opening production. Pati ang kasama nilang Makikilegit Vibe, kilalanin. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasawi ang isang batang lalaki sa Samar matapos ma-delay ang ambulansyang mag-aatid sana sa kanya sa isang ospital sa Leyte. 4 na oras daw nag-intay ang pasyente. Narito ang Frontline Report. Labis ang panlulumo ng inang si Mariel Pedraza matapos ideklarang dead on arrival ang kanyang 10 taong gulang na anak na si Dane. Na-delay raw kasi ang ambulansya ng kanyang anak ng 4 na oras. Kwento ni Mariel sa Facebook, dinala ang bata alas 8 ng umaga sa Samar Doctors Hospital matapos dumaing ng pananakit ng lalamunan, lagnat at paninikip ng dibdib. Pagdating sa ospital, pina-intubate agad ang kanyang anak dahil hirap na itong huminga. Hanggang sa kailangan na raw itong ilipat at dalhin sa Tacloban dahil walang ICU sa ospital. Dagdag pa ni Mariel, tila inuna pa raw ng ospital ang paniningil ng 15,000 peso fee para sa ambulansya samantalang nasa bingit na ng kamatayan ng kanyang anak. Bukod sa wala umunong ambulance driver noong mga oras na yon, sinabihan daw silang magpapa-change oil pa ang ambulansya at alas 12 pa magiging available. Wala rin daw nurse na maaring sumama sa paghahatid sa bata dahil lahat daw ay naka-duty sa ospital. Kinakailangan pang tumawag ng naka-off duty na nurse. Habang nasa biyahe naman, natanggal pa ang breathing tube ng bata dahil umano sa lubak-lubak na daan patungong ospital. Naghanap pa sila ng ibang pagamutan para ayusin ito pero wala raw naka-duty dahil Sabado noon. Kaya ang ina ni Dane hindi mapigilang madismaya dahil matagal na umanong problema ito sa kanilang lugar. Ilang dekada na pong problem like ng summer to. Ilang buhay pa ba ang mamamatay dahil lang wala kaming maayos na facility. Sana naman bigyan nila ng pansin yung healthcare dito sa amin. Nakikiramay naman ang ospital sa pamilya ng bata. Pero nilinaw nila sa isang pahayag na bagamat standard ang 15,000 pesos bilang transport service fee,
Hindi raw nila ne-require na magbayad muna ang pamilya bago ihatid ang pasyente. Hindi naman sinabi sa pahayag ang issue tungkol sa kakulangan ng ambulance driver at nurse. Sa ngayon, nakaburol pa rin ang bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2 sundalong nasugatan sa West Philippine Sea na nakakonfine sa Puerto Princesa sa Palawan. Bilang pagkilala, iginawad mismo ni PBBM ang Order of Lapu-Lapu na isang National Order of Merit para sa sundalo. Nagbigay din siya ng tig-100,000 piso bilang tulong pinansyal sa 2 kawani ng Philippine Navy. Kung nasa Palawan ang Pangulo, nasa Qatar naman si Vice President Sara Duterte para raw sa Filipino community roon. Bago yan, bumisita siya sa Embahada ng Qatar sa Makati City. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, pasabog ang guest artist ng Vibe Plus ngayong Sabado. Makiki-legit vibes ang singer-songwriter na si Ai Sigera. May special production din ang female vocal group ng Itbulaga na Singing Queens. Haharanahin naman tayo ni Dabarkads Ruel Carino. At syempre, present din sa Vibe Spot ang R&B and hip-hop artist na si Quest. Ngayong July 25 na yan, 6 p.m. dito lang sa TV5. Eto pa nga, matapos maging multong nawala sa showbiz dahil sa military service, nagbabalik ang Korean heartthrob na si Nam Joo-hyuk. At ngayon, mga literal na multo naman ang haharapin niya sa The East of Palace. Nasa frontline ang balitang yan, si MJ Marfori. May nagbabalik na opa. Yes, back in the K-series grind na nga after his military service. Ang Korean superstar heartthrob na si Nam Joo-hyuk na una nating minahal sa startup at weightlifting fairy Kim Bok-joo. Kilala not just for his killer looks, but also his talent. This time, isa naman siyang multo slayer na si Gu Cheon sa hit Korean horror suspense series na The East Palace. Grabe, seryoso ng role niya. Siyempre, kinamusta ng News 5 ang pagbabalik acting ni Opa. Na-miss raw niya ang paggawa ng serye. First of all, on my first day back on the production set after finishing my military service, to tell you a detailed record of it, I have to say I was quite moved because I had stepped onto the set and I was just reminded of how this was where I belonged, where I would always be. And I had initially thought that I might feel a little bit unfamiliar when I got there, but once I stepped onto the set, I realized that it was something that I had always been doing. Kasama nga niya sa hit show ng The East Palace, ang Baeksang Award winner for Best New Actress at Rising Gen Z Korean star na si Ro Yoon-soo as Senga, na gumaganap naman as court lady na nakakarinig ng mga espiritu. Not only were the action sequences something that I had never before seen, something that I really got excited about, but also it didn't compromise the intricacy of the storyline. Since its release last Friday, trending na nga agad ang show. At sa mundo ng The East Palace, hindi lang mga espiritu ang nagbabalik, pati ang mga lihim, kasalanan at mga sugat na minumulto ng nakaraan. Kaya kung handa na kayong harapin ang mga multong hindi kayang takasan, panoorin ang The East Palace sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, sakol sa CCTV, checkpoint sa Thailand, pinagbabaril ng mga terorista, 5 sundalo patay. At sa ating K-alaman, kung may one-sided na pananaw, meron namang double-sided na pandikit. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa.
Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, usap-usapan ngayon ang mga one-sided na pananaw. Pero eto, may isang side na wala pong pinipili at magkabilaan ang kapit. Yan ang double-sided tape. Sa unang tingin, parang ordinaryong tape lang. Pero ang sikreto, may pandikit sa magkabilang panig. Kaya kaya po nitong pagdikitin ang dalawang bagay nang halos hindi mo makita ang tape mismo. Bago po ito sumikat, glue, pako, tali at clip ang karaniwang pandikit. Pero madalas, magulo, malagkit, nakakasira ng materyales at hindi aesthetic tignan. Kaya nang dumating ang double-sided tape, mas malinis, mas madali at mas maayos ang pagkakabit. Noong dekada 80, pinasikat ito ng 3M. Yan po ang kumpanya sa likod ng Scotch tape at Post-it notes. At noong 1987, nabigyan pa ng US patent ang isang bersyon ng double-sided adhesive tape. Pero ito ang mas astig. Ang ilang industrial-grade double-sided tape abay kaya nang pumalit sa mga tornilyo at sa ilang gamit kahit welding. Ginagamit din ito sa mga sasakyan at kahit sa loob ng mga smartphone para kumapit ang screen, baterya at kamera. Kaya mga kapatid, sa mundo ng mga tape, hindi laging one-sided ang pinakamatibay dahil minsan ang pinakamalakas na kapit ay nasa magkabilang panig. Yan po ang ating K-alaman. K-OK. Susunod, riding in tandem, pinunteriya ang mga barya sa PisoNet Computer Shop. At ang balang Marvin Agustin at Julina Magdangal magre-reunion sa isang bagong serye dito sa TV5. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV ang riding in tandem na nagnakaw ng lamang barya ng mga PisoNet computer. Narito ang Frontline Report. Alas 12 ng madaling araw kahapon nang makita sa CCTV ang dalawang lalaking ito na pumarada sa harap ng computer shop sa barangay San Agustin, San Miguel, Bulacan. Maya-maya pa, bumaba ang isang lalaki at sinira ang padlock ng pintuan ng computer shop gamit ang isang bolt cutter. Nang makapasok sa loob, isa-isa nitong sinira ang mga padlock na nakakabit sa mga PisoNet computer. Sabay kuha ng mga kahang may lamang mga barya. At nang makuha ang mga barya mula sa ika-4 na computer, sumibat na rin ang lalaki. Ang natangay ng suspect, higit 3,000 piso sa loob lang ng 3 minuto. Bali, 7 unit po ang PisoNet. Tapos 4 lang po yung nakawan. Sa ngayon, nai-report na ng biktima ang insidente sa barangay at mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Patay ang 5 sundalo matapos atakihin ng mga terorista sa Thailand. Pinaulanan sila ng bala habang nagbabantay sa checkpoint. Sakay ng pick-up na yan ang 6 na armadong lalaki sa likod. Sa pool din sa CCTV ang kasunod nilang riding in tandem na namaril din. Sa ulat, 6 na sibilyan ang sugatan. Nakalabas na sila ng ospital maliban ang lalaking 10 taong gulang dahil sa tinamong sugat sa binti. Patuloy na tinutugis ang mga suspect. Habang ang ginamit nilang sasakyan, natagpuang inabandona at sinunog. Nakikitang motibo sa pamaril ang 1909 deal ng British Empire o pag-incorporate ng Muslim region sa Siamese mainland. May nakakayanig daw na iaanunsyo
si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA sa Lunes. Mababanggit naman kaya ang tungkol sa impeachment ni VP Sara? Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang sumusulat ng kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Pero ang tanong, ano ang magiging laman? Flood control scandal o West Philippine Sea? O may malaki bang pasabog? Halos tapos na raw ang talumpati ng Pangulo. Pero depende pa sa rehearsal sa linggo kung gaano kahaba ito. Sa ngayon po, ang Pangulo po ay malapit na matapos at nire-review ang kanyang speech. At hindi ko po maisisiwalat kung ano ang kanyang maaaring sabihin dahil hindi ko pa rin po nakikita at hindi ko pa rin po nadidinig kung anong kanyang sasabihin. Hindi pa rin inilalahad ng Malacanang ang mga paksang tatalakayin pero meron daw dapat abangan. Should we expect earth-shaking announcements during the SONA of the President? Lagi naman pong ganon. Definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishments ng administrasyon. Pero kung ano pa ang kanyang sasabihin, hintayin po natin sa Lunes. Nang tanungin naman kung babangkitin ba ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, isang maikling sagot lang ang sinabi ng palasyo. Hindi po yan napag-uusapan. Habang hindi pa nalalaman ang sasabihin ng Pangulo, may sarili namang wish list ang mga mambabatas. Mula sa mas detalyadong plano sa ekonomiya, pagtulong sa agrikultura, pagbaba ng presyo ng langis, hanggang sa mga panukalang gaya ng land use, freedom of information, at paglaban sa political dynasty. Yung mga short-term plan po na very crucial for the next 2 years. Ako siguro specific, targeted by the numbers, hindi yung sweeping. So mas surgical po siguro na SONA yung ine-expect ko. Very important na mag-clarify siyempre yung Pangulo doon sa bago ho nating economic status bilang bansa. Yung pong pag-abot ng upper middle income status. No? At ano ho yung ibig sabihin po nito sa mga ordinaryong Pilipino. Bago pa man ang SONA, ang Kamara, all systems go na. Nag-lockout na nga. It's not a lockdown, it's a lockout. Meaning, yung mga pumapasok are essential personnel to make sure that yung may mga security clearances yung mga nakakapasok. Meron ding SONA Pass na may QR code para sa mas mahigpit na verification. Todo rin ang paghihigpit sa seguridad lalo't may aktibong banta pa rin sa buhay ng Pangulo. Well, always naman, on the security side, we always consider yung mga all possibilities na threat. Sa labas naman, naka-full alert na ang NCRPO mula sa linggo. Mahigit 20,000 police ang ide-deploy. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Minungkahi ni Senate Impeachment Presiding Officer Cheese Escudero na magtalaga ng spokesperson ang prosekusyon at defense na hindi kabilang sa kanilang legal teams. Ay kay Escudero, maaaring mahirapan ng mga abogado na paghiwalayin ang kanilang mga pahayag tungkol sa merits ng kaso at paggawa ng procedural observations. Sa ngayon kasi, bukod sa spokesperson, tumatayo ding counsel para sa prosecution si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Gayun din si Attorney Michael Poa para naman sa defense. Pero dahil mungkahi pa lang yan, ikukonsulta raw muna ito ni Attorney Poa sa kanyang kliyente na si Vice President Sara Duterte. Habang ang prosekusyon naman, pag-uusapan pa raw ito. We are always deciding as a team, no? So we will be consulting each other as to the best action to take for Attorney Tolosa. But ultimately, of course, this will be his decision. I think, ako naman, I'll just do whatever the Vice President instructs. At the end of the day, whatever she thinks is best and whatever I can do to contribute to help, in this impeachment proceeding, I'm willing to do. 15 taon ng kaagapay ng mga Pilipino at umabot na nga po sa 100,000 pamilya ang naambunan ng Alagang Kapatid Foundation. Ang ating selebrasyon sa Frontline Report ni MJ Marfoy. Mapabagyo, lindol, o anumang kalamidad.
mula man Luzon, Visayas o Mindanao. Dinadayo yan ng Alagang Kapatid Foundation para abutin ang mga kapatid nating nangangailangan. Hindi lang basta para maghatid ng tulong, kundi para rin magbigay pag-asa. 15 taon na ngang nagseserbisyo ang Alagang Kapatid Foundation. Nagkikita-kita tayo kung saan merong kalamidad, pero nagkikita rin tayo kung kailan bumabangon na sila. And I think that's what's more important to us na na-realize namin, hindi pwedeng habang krisis lang, kailangan hanggang sa kanilang pagbangon. Mahigit kumulang 100 pamilya, taon-taon ang inaabutan ng assistance ng Alagang Kapatid. At sa ating 15th year, ipinapakilala rin natin ang Eco Nanay Warriors. Patok na fashion using recycled clothes. Yung mga used clothing, pinagawa naming eco bag para pag namimigay tayo, hindi na tayo gumagamit ng plastic. Naka-eco bag na siya. Hanggang nag-level up na sila na meron na silang mga kasuotang gaya nito, accessories and many others. Ang Eco Nanay Warriors ay mula sa mga parishes sa Novaliches, Quezon City na malapit sa opisina ng Alagang Kapatid. Sa selebrasyon ngayong araw, presenta mga boss ng TV5 at Media Quest, kabilang sina TV5 President and CEO Guido Zabaliero at Media Quest Head Sir Ricky Vargas. Nagpapasalamat naman ang Alagang Kapatid Foundation sa MVP Group of Companies at mga kinatawan na present at nag-donate para sa tulong ngayon tungo sa pagbangon. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, official na. Magbabalik tambala na ang Queen of Philippine Pop Culture na si Jolina Magdangal at ang aktor na si Marvin Agustin. Marjo is back na talaga sa panibagong series na handog ng TV5. Na hard launch na yan sa group photo ng cast kasama sina Dominic Ochoa, consultant Enrico Santos at TV5 President and CEO Guido Zabaliero. Exciting ang tila reunion of the year sa ilalim yan ng direksyon ni Roman Perez Jr. Kaya abangan po natin yan mga kapatid dito lang sa TV5. Eto pa nga, bagong time slot, bagong yugto. Galit at hinagpis ng isang ina ang ipapatikim ng karakter ni Shaina Magdayaw sa kapatid seryeng My Best Friend Eman. Narito po ang Frontline Showbiz Report. Ito ang bagong pasabog sa hapon. May bagong laban ng mga bida ng My Best Friend Eman. Huwag niyong maliitin ang kakayanan ng isang babae. Mas palabang Ruth na karakter ni Shaina Magdayaw ang sasabog. Ginawa mo na akong ulila. Ginawa mo pa akong biyuda. Pero nagkamali ka nung ginawa mo kong isang ina na naglibing sa sarili niyang anak. May magaganap na pagtataksil. Alam ko lang. I love you, Ruth. Kaya ang anak, lalabanan ng kanyang ama. Habang si Mateo na karakter ni JMD Guzman, meron ding ipaglalaban. Labang ko to bilang isang ama at asawa. Sa gitna ng mga bakbakan at emosyon, may pag-asang dala ang nag-iisang My Best Friend Eman. Kung alam mo lang kung gaano kagalit ang Diyos sa kamatayan. Dahil yun ang pinakamasakit na yugto sa buhay ng tao. Kapitan mo ang pag-asa. Abangan ang bagong yugto ng My Best Friend Eman sa bago rin itong time slot. Simula na ng totoong laban sa July 27, 2:30 ng hapon. Mula Lunes hanggang Sabado, dito lang sa TV5 pagkatapos ng Eat Bulaga. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Webes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PHRP TV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.